Ang Indian drama film na Rakshasi ay ipinalabas noong 2019. Ang ibig sabihin ng salitang Rakshasi ay isang babaeng kinatatakutan ng lahat. Sa pagsisimula ng pelikula, makikita ang truck na pumasok sa isang eskwelahan ng bayan ng Arputor. Nagmamadaling pinasakay ng guro ang mga estudyante sa truck. Ito ay para gamitin ang mga estudyante na dagdag pamparami sa mga taong manunood sa idadaos na campaign rally ng mga politiko. Habang binabayaran ng lalaki ang isang guro, tumutol ang isang bagong guro na kunin ang mga estudyante sa oras ng klase, pero isang malakas na sampal lang ang kanyang nakuhang kasagutan. Wala na rin siyang nagawa habang naaawa sa mga estudyante na biktima ng maling sistema. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Gita ang dumating sa Arputor. Sakay ito ng bodya. Natawa ang driver nang malaman nitong ipapa-enroll niya ang dalawang batang kasama niya sa eskwelahang iyon. Sinabi ng driver na hindi na eskwelahan ang tawag pa ng mga tao doon kundi isang dugyot na palengke at pugad ng mga pasaway na mga estudyante. Iyon ay dahil sa mga walang kwentang mga guro ng eskwelahan. Nagbabala ang driver na baka kung ano lang ang matutunang kalokohan doon ng mga batang ipapa-enroll ni Gita. Sa pagdating ni Gita sa eskwelahan, nakita niyang totoo nga ang sinasabi ng driver. Sa bungad ng eskwelahan, naroon ang tindahan na nagbebenta ng sigarilyo. Nakita rin ni Gita na giba-giba na ang mga pasilidad ng eskwelahan at mga basurang nagkalat sa loob. Mga estudyanteng walang oras sa pagpasok, puro lamang paglalaro ang inaatupag habang walang pakialam ang mga guro na nag-uumpukan lang sa isang lugar. Isang guro lamang ang nakita ni Gita na gumagawa sa kanyang trabaho. Ito ay ang matandang guro na si Sushila. Pumasok si Gita sa principal's office para magtanong sa pagpa-enroll ng kanyang mga kasamang bata, pero hindi sila hinarap ng mabuti ng sekretarya bagkus nagtaas ito ng boses at sinabi nitong sa labas sila maghintay sa assistant principal. Makalipas ang ilang oras, dumating din ang assistant principal na si Kavi, at nang makausap na ni Gita si Kavi, binigyan ng isang pirasong papel si Gita ni Kavi at nakasulat doon ang halagang kailangan nilang ibigay na 1,800 pesos para sa enrollment. Nagtanong si Gita kung bakit ganun kalaki ang hinihingi ni Kavi, samantalang 165 pesos lamang ang enrollment fee sa mga public schools. Sinabi ni Kavi na late na sila ng isang buwan para sa enrollment, kaya kailangan nilang magbayad ng malaki kung gusto nilang maka-enroll pa ang mga bata, kesa sa private school sila pumunta na mas mahal ang singil. Nagalit si Gita. Sinabi nitong hindi karapat-dapat si Kavi para maging guro. Nagalit si Kavi sa pang-iinsulto ni Gita kaya pinalabas sila ng opisina. Tumalikod si Gita at lumabas pero biglang pinatunog nito paulit-ulit ang bell ng eskwelahan. Nagtaka ang lahat ng mga estudyante at guro sa narinig nilang pagtunog ng bell. Galit na pinipigilan ito ni Kavi pero hindi siya pinansin ni Gita. Nagulat ang sekretarya nang mabasa nito ang appointment letter na si Gita ang bagong principal ng eskwelahan. Natulala naman si Kavi sa nalamang ang principal nila ang kanyang nakaalitan. Ilang sandali pa, naka-formation na ang mga estudyante at mga guro sa labas. Nagpakilala si Gita na siya ang kanilang bagong principal. Iniutos ni Gita na i-lock ang gate ng eskwelahan, kaya bago mag-alas 9 ng umaga kailangan nasa loob na ang lahat ng estudyante at mga guro. Wala ring estudyanteng papasok na hindi naka-uniforme at aakyat sa bakod. Ang sinumang guro na hindi papasok sa tamang oras sa klase ay bibigyan ng memo o masususpendi. Ang hindi susunod na guro sa kanyang mga patakaran agad niyang irerekomenda na matanggal sa serbisyo. Gulat na gulat ang mga guro sa nakita nilang sobrang higpit ng kanilang bagong principal. Kabado din sila na siguradong maaapektuhan ang kanilang pinagkakakitaan at hindi sila sanay na magtrabaho buong araw. Sa muling pagpasok ni Gita sa opisina, inutos agad nito sa sekretarya na bigyan ng trabaho at matuturo ang klase si Kavi. Maaari lang pumasok si Kavi ng principal's office kung wala si Gita. Lumabas si Gita ng eskwelahan, pinapasok nito ang ilang mga estudyanteng nasa labas lang. Isang estudyanteng nagngangalang Yasar ang kinumpiskaan ng sigarilyo ni Gita. Nagalit ito at ipinagyabang na anak siya ng isang politiko. Pero hindi natakot si Gita. Ibig ni Gita na hindi ito makakapasok ng eskwelahan hanggat hindi kasama ang mga magulang nito. Pinuntahan ni Gita ang tindahang nasa labas ng eskwelahan, pinagbawalang magtinda ito ng sigarilyo. Hindi pumayag ang may-ari ng tindahan, pero laking gulat nito nang biglang pinagbabagsak ni Gita ang mga paninda nito. Nanginig din ito sa takot ng pagbantaan ni Gita na wawasakin pati pagmumukha nito. Pero kung mabagsik ang tingin ng mga guro kay Gita, kabaliktaran naman ang pagkakakilala ng mga estudyante dito. Isa itong mabait at madaling kausap, nakikisabay pa itong kumain sa kanila at nakikipagkwentuhan.
Ang mga sumunod na araw, naka-uniforme na ang mga estudyante. Tuwang-tuwa rin silang pinasasayaw ni Gita tuwing umaga para sa kanilang exercise. Sabay-sabay din nilang isinisigaw paulit-ulit ang sinabi ni Gita na sama-sama silang lahat sa pag-aaral at magtatagumpay. Habang sa labas na padaan ang isang kotse, sakay nito si Rama, ang may-ari ng isang malaking pribadong eskwelahan ng Arputor. Nagtaka ito sa nakita dahil organisado na ang mga estudyante ng public school. Sa pagdating ni Rama sa kanyang pag-aaring private school, agad nitong iniutos sa tauhan nito na magmasid-masid sa nangyayari sa public school. Layunin ni Rama na hikayatin ang mga estudyanteng may pera at magagaling sa klase na sa kanyang eskwelahan mag-aral, nang sa ganun tanging ang kanyang pag-aaring eskwelahan ang sikat at number 1 sa lugar ng Arputor. Dumating sa eskwelahan si Yesar kasama ang ina at ama nitong si Arol, na isang mataas na politiko sa bayan. Kinausap nito si Gita. Sinabi nitong kaya sa public school nag-aral si Yesar dahil hindi mahigpit, kaya walang karapatan si Gita na ipahiya at pakialaman ang kanyang anak, maging siya ay binibigyan niya ng kalayaan na gawin lahat ang ibig ni Yesar. Pero sinabi ni Gita na ang kalayaan ay hindi binebaliwala lamang. Kapag hindi ito ginamit sa tama, ito ay isang malaking kapabayaan. At dahil wala kang naiturong tama kay Yesar, lumalabas na wala kang kwentang ama. Hindi akalain ni Arol na makakarinig siya ng ganong pang-iinsulto. Kaya sinabi nitong sa private school na lang niya pag-aaralin si Yesar. Sinabi ni Gita na bibilib siya kay Yesar kung ipapakita nitong mahusay siyang estudyante katulad ng iba. Pero kapag nag-transfer sa ibang eskwelahan si Yesar, pagtatawanan siya ng mga kakilala niya, iisipin nilang uhugin ito at malakas lang ang loob dahil palaging umaasa sa kanyang ama. Pinapasok ni Gita si Yesar sa klase nito kung ayaw nito na tawaging uhugin. Walang nagawa si Yesar kundi sumunod kay Gita. Pinatawag ni Gita ang mga magulang ng mga estudyante. Inalam nito ang kanilang mga reklamo at mungkahi sa eskwelahan. Sinabi ng mga magulang na mula pa noon ay walang pagbabago ang eskwelahan dahil hindi tumutugon ang gobyerno. Sinabi ni Gita na hindi na kailangan pa nilang maghintay sa kilos ng gobyerno. Sila na lang mismo ang kumilos dahil mga anak naman nila ang makikinabang. Pumayag ang mga magulang sa ibig ni Gita. Nagbigay ng donasyon ang mga magulang para magamit sa pagpapaayos ng pasilidad ng eskwelahan. Tinawagan din ni Gita ang head engineer ng Public Works Agency at sinabi nitong kailangan nilang ayusin agad ang pasilidad ng eskwelahan dahil kung hindi, sa Provincial Engineering Office na si Gita magre-report tungkol sa kapabayaan ng agency at sa matagal na paggamit nila ng pondo para sa eskwelahan. Kinabukasan, dumating na ang mga tauhan ng engineering agency at sinimulan agad ang pagsasaayos ng eskwelahan. Masusing pinangasiwaan ni Gita ang operasyon para masigurado na magiging maayos ang pagkumpuni sa mga sira ng gusali. Nagtulong-tulong rin ang mga magulang, estudyante at mga volunteers sa paglilinis ng buong paligid. Nagkaroon na rin ng maayos na toilet para sa mga estudyante, at di nagtagal ang dating parang basurahan at madungis na public school, nagmukha na itong isang bago at malinis na eskwelahan. Sa pagdaan ng mga araw, minsan nakasakay muli si Gita sa bodya. Ikinwento ng driver na palaging pinag-uusapan sa bayan ang bagong principal ng public school dahil sa sobra itong matapang kaya tumino ang mga pasaway na estudyante at mga tamad na mga guro. Natawa lang si Gita sa narinig dahil ang pagkakaalam ng driver sa accounting office ng eskwelahan lang si Gita naka-assign. Nagpaplano si Kavi na ereklamo si Gita sa head office dahil masyado pa itong bata para maging principal, pero laking gulat ni Kavi nang malamang na suspende siya sa pagiging guro. Galit na pumunta si Kavi sa opisina ni Gita, pero hindi ito nakapagsalita nang sabihin ni Gita na kaya niya inirekomenda ang suspension ni Kavi dahil sa reklamong sexual harassment ng ilang mga guro at mga babaeng estudyante laban sa kanya. Nag-evaluate si Gita sa mga guro. Nalaman nitong ang English teacher ay hindi marunong magsalita ng English. Sinabi ni Gita na sa private school isang buwan lang marunong ng magsalita ng English ang mga estudyante. Pero sa kanilang eskwelahan, halos 10 taon na, hindi pa marunong magsalita ng English ang mga estudyante. Binigyan ni Gita ang guro ng isang buwan para mag-aral magsalita ng English. Kung hindi, ererekomenda ni Gita na maalis siya sa pagtuturo. Isang buwan din sa PE teacher na hindi marunong magbigay ng tamang exercises sa mga bata, sa math teacher, sa science teacher, sa history teacher at sa iba pa, na hindi na advance ang mga itinuturo. Kaya naman sa gabi hindi lang mga estudyante ang gumagawa ng mga assignments, maging mga guro puspusan din ang kanilang pag-aaral. Isang araw, sa pag-uwi ni Gita, ipinakita ng kanyang ama ang newspaper. Sinabi nitong isa sa mga nahuli ng mga pulis ay isang bata na dating estudyante ng public school.
Nalaman ni Gita na may 82 na estudyante ng grade 9 silang ibinagsak, at 28 ang bumalik at 54 ang hindi na nag-aaral. Sinabi ng isang guro na ibinagsak nila ang mga estudyante dahil wala silang kakayahan makapasa sa exam. Nagalit si Gita, sinabi nitong kung magbibigay din siya ng evaluation exam sa mga guro, sigurado siyang karamihan sa mga guro ay wala ring kakayahang makapasa at baka tanggalin din niya sa serbisyo. Ilang taon na lang sana magkokolehiyo na ang mga bata, pero dahil hindi nila binigyan pagkakataon ang mga bata, nasayang ang kanilang magandang kinabukasan na ang iba ay nagtrabaho na lamang sa construction. Wala sa mga bata ang deperensya kundi na sa mga guro na walang pakialam at mababa ang kalidad ng pagtuturo. Iniutos agad ni Gita na hanapin ang mga batang hindi na pumasok ng eskwelahan. At nang makumpleto na ang 54 na estudyante na ibinagsak sa grade 9, inilagay ni Gita ang mga estudyante sa grade 10 at binigyan ito ng special lessons. Mismong si Gita ay tinutukan din ang pagtuturo. Ibig niyang pumasa ang mga estudyante sa darating na SSLC examination para maging kwalipikado sila pagdating nila sa kolehiyo. Tuwing linggo, pinababalik ni Gita ang mga bata sa eskwelahan para sa kanilang Sunday activity. Ito ay para bigyan sila ng pagkakataon ng oras na muling magsama-sama sa paglalaro at pagpapamalas ng kanilang mga talento na labis namang ikinatuwa ng mga bata. Nakarating ang balita kay Rama tungkol sa malaking pagbabago sa public school. Nag-alala ito na baka sa public school na lamang magpa-enroll ang mga estudyante sa susunod na pasukan, at kung magpapatuloy na maging maganda ang public school, siguradong magsisilipatan ang kanyang mga investors at mga nagbibigay ng donasyon. Baka bumagsak ang kanyang negosyo. Kaya nag-utos si Rama na maglagay ng malaking advertisement banner sa harapan mismo ng eskwelahan ni Gita. Ipinaalam naman agad ito ni Gita sa Environmental Office, at dahil nalaman ng ahensya na wala itong kaukulang permit, agad nilang winasak ang malaking banner ni Rama. Sobrang nagalit si Rama. Inisip nitong isang malaking insulto sa kanya ang nangyari. Alam niyang kakalat ang balita at makukompromiso ang kanyang reputasyon dahil pinahiya siya na isang babae lamang. Hindi nakatiis si Rama, pinuntahan niya ang bahay ni Gita para makaharap ito. Subalit na halata agad ni Rama na kakaibang babae si Gita, walang makikitang takot sa mga mata nito at buo ang loob. Ang ama ni Gita ang kumausap kay Rama, na kung anuman sadya nito kay Gita ay mas nakakabuting kalimutan na lamang niya dahil hindi rin siya magtatagumpay. Tahimik na umalis na lamang si Rama. Nagsimula namang kumilos si Arul laban kay Gita. Pumunta ito sa school division head at hiniling nito na ilipat ng ibang lugar si Gita. Pero ayon sa division head, hindi nila pwedeng gawin yon hanggat walang nagagawang mali si Gita. Sinabi nitong sa district commissioner na siya magreklamo para ma-evaluate agad ang public school, at kung may makitang mali sa pamamalakad ng eskwelahan, agad na masususpindi si Gita. Ilang araw lang ang lumipas, biglang bumisita ang district commissioner sa public school. Pumasok ito sa opisina ni Gita. Sinabi ng assistant ng commissioner na nandun sila para mag-inspection sa eskwelahan. Sinabi rin ng assistant na bakit hindi man lang alukin ni Gita ng kape si commissioner. Sagot naman ni Gita, hindi siya binibigyan ng gobyerno ng pambili ng kape para sa mga darating na bisita. Malaya silang mag-inspection sa eskwelahan. Subalit hindi sila maaasikaso ni Gita dahil busy ito sa kanyang trabaho at wala man lang silang abiso tungkol sa kanilang gagawing inspection. Sinamahan ng isang guro ang commissioner sa pag-ikot sa buong eskwelahan. Nakita ng commissioner na nasa loob ng klase ang mga estudyante at maayos na nagtuturo ang mga guro. Nakita din ng commissioner na malaki ang pagbabago ng eskwelahan, maayos na ang mga pasilidad at wala silang makitang nagkalat na dumi sa paligid. Nang bumalik ang commissioner sa opisina ni Gita, nakangiti na ito at sinabi nitong humanga siya sa ginawang pagpapaganda ni Gita sa eskwelahan. Binalaan ng commissioner si Gita na mag-iingat dahil kaya siya napilitang mag-inspection ay dahil may mga taong hindi nagugustuhan ang pamamalakad ni Gita. At dahil hindi nila nakitaan ng mali para suspendehin si Gita, muling nagplano ng gagawin si Arul at Kavi laban kay Gita. Hindi sila papayag na makita ng mga tao ng Arputor na may isang babae ang nagpahiya at uminsulto sa kanila. Ipinadala ni Arul ang kanyang mga tauhan para gantihan si Gita. Kinabahan ang mga estudyante nang makita nila ang pagdating ng ilang lalaki, na abutan nilang kumakain si Gita. Alam ni Gita na siya ang sadya ng mga panauhin kaya agad na pinalabas ni Gita ang mga katabi niyang mga estudyante. Isinara ng mga lalaki ang pintuan at mga bintana, pero sa paglapit ng isang lalaki kay Gita,
Hindi nito inaasahan ang mabilis na pagsipa ni Gita sa tuhod nito. Nabali ang tuhod ng lalaki at napayuko, saka sinundan ni Gita ng isang malakas na suntok sa leeg nito para hindi ito makahinga. Sa bawat paglapit ng mga lalaki, inuunahan agad ni Gita na patamaan ang mga vital parts ng kanilang katawan para hindi na ito makagalaw pa. Gulat na gulat ang leader ng grupo, first time niyang nakakita ng babaeng sobrang bangis makipaglaban. Kaya hindi na ito nakakilos pa ng pagsasampalin ni Gita hanggang nagkukumahog ng lumabas ang mga lalaki. Sinabi ng leader ng grupo na sanay at bihasa si Gita sa pakikipaglaban. Hindi makapaniwala si Arul sa kanyang narinig. Nangangailangan ng matinding pagsasanay ang isang tao para talunin ang ilang lalaki. Kinabahan din si Kavi, isang palaisipan sa kanya kung sino ba talaga si Gita. Samantala, nalaman ni Rama ang nangyari, alam niyang lalong babango ang pangalan ni Gita. Kinausap niya ang math teacher ng public school, bumuo sila ng plano para ang taong bayan na ang magpaalis kay Gita sa eskwelahan. Nagulat si Gita sa nakita na nagkakagulo ang mga estudyante, habang nakatingin lamang ang mga guro at ayaw makialam, kaya agad na kumuha si Gita ng water hose at pinagbabasa ang mga nag-aaway na mga estudyante. At nang matigil na ang kaguluhan, nalaman ni Gita na away ng dalawang grupo ng mga estudyante na kasapi sa magkaribal na relihiyon ang nangyari. Sinabi ni Gita na bawal sa loob ng eskwelahan dalhin ang issue tungkol sa mga kinaaniban nilang grupo. Kapag nasa loob sila ng eskwelahan, pag-aaral lamang ang kanilang aatupagin. Kaya kinuha ni Gita ang mga pulseras ng mga estudyante at sinunog ito. Natuwa naman ang math teacher dahil nagtagumpay sila sa unang plano. Kinabukasan, pagdating ni Gita sa eskwelahan, naroon ang mga guro at leader ng grupo ng isang relihiyon at mga kasapi nito. Isinisigaw nila na alisin sa eskwelahan si Gita. Binalaan si Gita ng police chief na umalis na lamang dahil galit ang mga nagpro-protesta laban sa kanya, pero hindi natakot si Gita. Hinarap pa rin ito ang mga nagpro-protesta. Nagulat naman ang driver ng bodya nang malaman niyang si Gita ang principal na pinag-uusapan palagi ng buong bayan. Tumigil sa pagsigaw ang mga tao nang sabihin ni Gita na magre-resign siya at aalis ng eskwelahan. Pero kailangan muna nilang sagutin ang kanyang tatlong katanungan. Unang tanong ni Gita ay para sa mga gurong nagpro-protesta. Sinabi ni Gita na bawat taon may malaking pondong ibinibigay ang gobyerno sa Department of Education para sa mga sweldo at pensyon ng mga guro, pero mababa pa rin ang mga kalidad ng pagtuturo ng ibang guro, at hinahayaan ng mga guro na walang maayos na pasilidad na magagamit ang mga estudyante. Sa 38 na guro sa kanilang eskwelahan, 3 guro lamang ang pinaaral ang mga anak sa public school, ang karamihan puro nasa private school pinag-aaral ang mga anak, sila ang mga guro na walang tiwala sa sarili nilang eskwelahan. Nagtanong si Gita kung sinong guro ang nagprotesta rin sa gobyerno para sa ikakaganda ng edukasyon para sa mga estudyante, napayuko na lamang ang mga guro sa pagkahiya. Hinarap ni Gita ang religious leader. Sinabi ni Gita kay Chief Vanicam na bawat bayan mayroon siyang malalaking simbahan. Sa dami ng kanyang mga fanatiko, nagpapakita na mayaman ang kanyang relihiyon. Pero bakit wala man lang balita na may napaaral siyang mahihirap na mga kabataan o may nabigyan man lang puhunan na pamilyang walang hanap buhay? Napahiya ang religious leader. Sinabi nitong sa ibang araw na niya haharapin si Gita. Agad itong umalis para iwasan ang ikatlong tanong ni Gita. Kaya nang pumasok sa eskwelahan si Gita, wala nang malakas pa ng loob na humarang sa kanya, masayang nakasunod sa kanya ang mga estudyante. Hanggang isang araw, habang isang opisyal na sundalo ang nagtuturo sa mga estudyante, nakita ng mga guro na sumaludo ang sundalo kay Gita. Nilapitan nila ang sundalo at inalam nila kung bakit ito sumaludo kay Gita. Laking gulat nila nang sabihin ng sundalo na isang mataas na opisyal ng militar si Gita na may ranggong Lieutenant Colonel. Nagtuturo si Gita ng Special Physical Training, Survival at Tactical Combat ng Indian Army. Si Gita rin ang humahawak sa Strategic Management and Leadership Training Course. Ilang libro na rin ng Self-Defense Combat ang nagawa ni Gita para sa militar. Dahil nalaman ni Gita na hindi maganda ang lagay ng edukasyon sa lugar na kanyang kinalakihan sa Arputur at napapariwara ang mga kabataan, pinilit nito ang kanyang commander na payagan siyang mag-resign sa militar at pumasok siya bilang headmaster o principal ng eskwelahan. Kaya naman ganun na lang ang gulat ni Arul at ni Rama sa nalaman tungkol kay Gita. Isang circular ang natanggap ni Gita na kailangan sumali ang kanilang eskwelahan sa gaganaping district level Olympics. Pinatawag ni Gita ang math teacher para ito ang mamahala sa paghawak ng mga players para patunayan nito ang kanyang loyalty sa eskwelahan o kay Rama. Nagreklamo ang isang babaeng guro na siya ang dapat mamahala dahil siya ang may hawak ng sport committee, pero sinabi ni Gita na mula nang hawakan nito ang committee, ni isang award walang nakuha ang eskwelahan.
Dahil sa naramdaman ng mga estudyanteng manlalaro na full support ang mga guro at si Gita at ang buong eskwelahan, naging inspirado at na-enjoy nila ang pakikipaglaro sa ginawang Olympics. Dahil halos lahat ng sinalihang laro ng mga estudyante ni Gita ay nanalo bilang first placer, nang matapos ang Olympics, nagbunyi ang buong eskwelahan sa kanilang pagbabalik dahil nag-overall champion ang kanilang eskwelahan. At sa pagdaos nila ng awarding ceremony sa mga nanalo, pinarangalan na Athlete of the Year si Asa, na buong pagmamalaking ipinakita ito sa kanyang amang si Arol. Proud na proud naman si Arol sa kanyang anak. Nagpasalamat ang asawa ni Arol kay Gita dahil biglang nabago ang buhay ng kanyang anak. Kinalimutan nito ang mga bisyo at tumutok sa pag-aaral at sports. Napagtanto naman ni Arol na nagkamali siya ng pagkakakilala kay Gita. Hindi naman matanggap ni Rama na natalo sila sa Olympics ng public school, kaya umisip ito ng ibang paraan. Nagpadala ito ng tauhan para kausapin si Gita na lumipat sa pagiging principal sa private school kapalit ng mataas na sahod at mga benepisyo, pero hindi pumayag si Gita sa alok ni Rama. Subalit isang araw sa paggising ni Gita, nabalot naman ng kalungkutan para sa kanya ang buong paligid dahil sa pagpanaw ng kanyang ama, at sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang karamay sa matandang guro na si Sushila. Lumipas ang ilang buwan, nakahanda na ang mga grade 10 students para sa kanilang parating na SSLC examination. Pinuri ni Gita ang ilang guro sa pagpapakita ng sigasig sa pagtuturo sa mga grade 10 students. Subalit hindi tumitigil si Rama na gumawa ng paraan para hindi magtagumpay si Gita. Nag-utos ito ng tauhan para kausapin ang district supervisor na hindi payagan mag-exam ang mga estudyanteng pinabalik ni Gita. Nakarating kay Gita ang plano ni Rama. Tinawagan ni Gita si Arol, at humingi siya dito ng tulong. Nangako naman si Arol na tatawagan agad niya ang district minister para matuloy ang exam para sa mga estudyante. At sa araw ng SSLC examination, maayos na naka-exam ang lahat ng grade 10 students ng public school. Kaya naman sa pagtatapos ng exams at semestre, masayang naghiwalay ang mga estudyante. Hindi naman natatapos ang pagkilos ni Rama laban kay Gita. Ibig nitong hindi na makabalik pa ang mga estudyante at si Gita sa pagsimula muli ng eskwela. Ilang linggo ang lumipas, narinig ni Gita sa balita na sa susunod na araw na ang paglabas ng resulta ng examination. Pumunta sa eskwelahan si Gita para ihanda ang eskwelahan sa gaganaping graduation. Naabutan niya doon si Sushila habang pinagmamasdan ng buong eskwelahan dahil iyon ang araw ng kanyang retirement. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Gita na ang anak ni Sushila na namatay sa aksidente ay ang lalaking nobyo at mapapangasawa sana ni Gita noon. Napatingin sila sa pumasok na dalawang sasakyan. Mga pulis ang dumating at may dalang warrant of arrest kay Gita. Inaresto nila si Gita sa charge na abuse of power dahil sa pagpapasok niya sa mga estudyanteng hindi nakapasa para sa grade 10 at nag-take ng examination. Kumalat agad ang balita na denetain ng mga pulis si Gita sa police station, kaya laking gulat ng mga pulis nang makita nila ang pinagmumula ng mga ingay, punong-puno ng mga nagpro-protestang mga estudyante, pamilya ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Isinisigaw nilang pakawalan ng mga pulis si Gita. Naririnig din ni Gita ang lahat, pero ayaw siyang payagan ng police chief na kausapin ang mga tao, baka lalong lumaki ang gulo. Nakiusap ang deputy head sa mga tao na umuwi na dahil desisyon ng korte kung bakit ikinulong si Gita, pero hindi pa rin tumigil ang mga tao sa pagsigaw. Hindi sila umalis sa harap ng police station. Kumalat ang balita sa television at nangangamba ang mga pulis dahil parami ng parami ang dumadagsa. Magdamag na hindi umalis ang mga tao sa harap ng police station, kinabukasan pumutok ang balita sa online na out of 82 grade 10 students ng public school na nag-take ng examination ay 79 ang nakapasa at matataas ang score na nakuha. Nagbunyi ang mga estudyante at magulang sa labas ng police station. Uminit ang ulo ni Rama nang malaman ang nangyari. Nagkataon na naroon si Covey para mag-apply ng trabaho kay Rama. Iminungkahi ni Covey na pasabugin na lang nila ang eskwelahan at si Gita. Nagalit si Rama at sinampal nito si Covey. Sinabi ni Rama na isa lang siyang negosyante at hindi isang mamamatay tao. Agad nitong pinalaya si Covey. Dahil na rin sa resulta, inurong ng Minister of Education ang demanda laban kay Gita at ibinalik siya sa pagiging principal ng public school. Sa paglabas ni Gita sa police station, masayang sinalubong siya ng mga estudyante. Labis ang pasasalamat ng mga magulang kay Gita dahil sa pagmamalasakit nito sa kanilang mga anak.
Muling nabuhayan ng loob ang mga magulang, nakita nila na hindi mahihirapan ang kanilang mga anak na matupad ang kanilang mga pangarap, dahil may isang guro na katulad ni Gita na unang iniisip ang kapakanan ng mga estudyante kesa sa sarili. Marami pong salamat sa inyong panunood. Malaking tulong po sa aming channel ang inyong pag-subscribe at pag-like ng aming video. Paumanhin sa mga nagpapa-shoutout, ang shoutout po ay sa susunod na lamang po nating video. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po sana tayong lahat. Ingat po kayo palagi.